Panginoon ay darating. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa unang linggo sa tinatawag nating panahon ng Adbyento. At sa umagang ito, ang ating pong narinig na pahayag ay pahayag ng kagalakan, kung paanong sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ipinahayag na magmumula sa lahi ni Hese ang isang hari tulad ng supling mula sa tuod. At dito, sabi, wala nang kaguluhan kasi maging yung isang bata ay hindi kakagati o tutuklawin kahit laruin ang ulupong, at magsasama sa isang lugar ang mababangis at ang hindi mababangis na hayop at walang kaguluhan. At sa ating Ebanghelyo, pinahayag ni Jesus o sa ating mabuting balita na sinasabing si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at siya'y nagpapasalamat sa kanyang Ama, ang ating Panginoon sa langit at sa lupa. Pero maganda po na mapagnilayan natin ang puntong ito na kung saan ay ibinabahagi sa atin yung kagalakan. Paano nga ba yung tunay na kagalakan natin? Yung mabuksan yung ating mga isipan sa tunay na nagdudulot ng kaligayahan sa tao. Kasi sa pamantayan ng lipunan, sabi nga, magiging magalaka o magiging masaya ka kapag marami kang material na bagay. Magiging masaya ka kapag nakapagpatapos ka ng iyong mga anak. Tama naman yon. Magiging masaya ka kapag nakapagpundar ka ng mga ari-arian. Masaya din yon. Ano pa ba? Pag nakuha mo, nakita mo yung love of your life, masaya? Masaya pa ba? Kasi halos naglulumundag ka, nang ikasal kayo, nang magjowa kayo, talagang napakasaya ninyo. Parang sinasabi lagi, napakaswerte mo. Pero meron pa palang higit doon. Kasi lahat yon
di ba, sa karanasan naman natin, totoo naman, lahat yun ay lumilipas. Ngayon nga, maraming tao talagang atat na atat na magkaroon ng bagong, ano ba yung latest ngayon? iPhone 17 Pro Max? 17. Nung nagkaroon ng 16, nagkaroon ng 15, nasaan na yung saya nung magkaroon yan? Kasi laging gano'n, no? Pag meron kang latest, updated ka, ang sinasabi ng lipunan, masaya ka, sasaya ka. Pero yung saya, 1 week lang, 1 month, wala na yung saya, nawawala iyon. Kaya maganda yung sabi dito, no? Humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabing, mapalad kayo dahil nakikita ninyo ang mga hinangad na makita ng mga hari, ng mga propeta, hindi nila nakita ito. So, sa pahayag na ito, ang tunay na kagalakan ay makikita natin sa pagkakataon na maranasan natin at makita ang Panginoon. Kaya nga, inahangad natin na bakit kayo nagpupunta ng simbahan? Kahit na sabihin natin libo-libong tao ang nandito sa parokya natin sa Gagalangin, pero araw-araw naman, hindi natin napupuno ang simbahang ito. At tayo, kayo, halos nagkakaalaman na tayo ng mukha. No? Kung magkasalubungan man kayo sa daan, alam mong ito yung lagi mong nakakasamang dumadalos sa misa. Pero kayo na mga naririto, na sinasabi nga, mapalad kayo. Pero nandun ba tayo sa level na mas mapalad talaga ang nararamdaman natin kasi sa libo-libong tao dito, isa ka sa nakakapagsimba araw-araw. Kasi yung ibang dinadahilan, wala silang oras. So mapalad ka dahil may oras kang mapakinggan, makita si Jesus sa tinapay, makaharap si Jesus sa banal na Eucharistia, makita si Jesus. Sana nandun tayo at umabot tayo sa punto na hindi man tayo ganun kayaman, hindi man tayo ganun kadakila ayon sa pamantayan ng lipunan, pero sana makita natin na mapalad tayo kasi may pagkakataon tayong makapagsimba araw-araw. Makasama si Jesus, matanggap si Jesus, mapakinggan si Jesus. Para isang araw, talagang pag nakaharap natin siya doon sa langit, talagang masasabi natin, pinasasalamatan kita, Ama. So huwag niyo pong babaliwalain, no? Habang nandito, ibig sabihin, malakas ka pa, nakakapaglakad ka pa, nakakarinig ka pa, nakakapunta ka pa ng simbahan. Isang biyaya yan na makita nating dapat nating lubos na ikasaya. Amen?